Kinilala ng prestiyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 ang galing at dedigasyon ng Radyo Pilipinas. Patunay ito ng tapat na paghatid ng serbisyo sa mga Pilipino, maparadyo, TV at maging sa makabagong paraan ng paghahatid ng balita sa mundo ng social media. Sa pangunguna ni Presidential Broadcast Service Director Dindo Amparo, kasama ang lahat ng kawani ng Radyo Pilipinas. Inaalay namin ang pagkilalang ito sa bawat Pilipinong aming pinaglilingkuran. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Akala ko dati, sobrang mahal ng tablets. Pero dahil sa ASEAN, halos zero na ang buwis sa tech imports. Kaya mas affordable na sa mga tulad kong estudyante. Sa digitized custom system ng ASEAN, mas mabilis dumating ang mga learning gadgets. Mas konti ang delay, mas marami ang matututunan. Mas madali na mag-source ng parts at accessories ngayon. Dahil sa trade agreements ng ASEAN, mas mabilis ang cross-border shipping at mas mura ang gastos. Dahil sa mas malawak na internet sa ASEAN, kahit sa probinsya nakakabili na kami ng tech online. At maraming ASEAN-made products na good quality. Abot kaya pa. ASEAN supports local innovation. Meron tayong mga hubs na tumutulong sa mga inventors at startups gaya ko para protektahan ang ideas at gawing negosyo. Hindi ako techie, pero ngayon marunong na ako magbayad at tumanggap ng QR gamit ang phone. Dahil sa ASEAN, mas accessible ang technology kahit sa maliliit na negosyo. Dahil sa digital trade provisions ng ASEAN, mas maraming tech brands online. Nakaka-order ako ng gadgets at accessories na dati ay imported lang. Ngayon, mas mura at legal. Dahil sa ASEAN, mas abot kaya ang tech, mas mabilis ang access, at mas maraming oportunidad para sa lahat. Innovation across borders para sa bawat Pilipino. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras sa buong Pilipinas, 8 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Isang magandang hapon po sa inyo lahat at welcome po tayo sa ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross dito po sa Radyo Pilipinas. Ngayon kong ika-17 ng buwan ng August. August 17, nagmamadali ako para sa bare months ha. At kamusta po ang bawat isa sa inyo at inaanyayahan po namin kayong pakinggan ng ating programa at subaybayan na makisali at makilahok sa ating talakayan hanggang alas 4 po tayo ng hapon. Mag-like and share po tayo sa ating Facebook page na Radyo Pilipinas at saka sa Kalinga Hatid. At tayo napapanood din po sa For the Box at Digibox at napapakinggan 738 kHz sa Radyo Pilipinas. Okay, at syempre nais nating pasalamatan ng bumubuo ng programa mula sa Presidential Communication Office, si Secretary Dave Gomez at ang ating Presidential Broadcasting Service Director
Fernando Sanga, si Sir Dindo Amparo, ang ating station manager, Sir Alan Alianigue. Kasama po yan ni Sir Ray Sampang. At sa technical side, Sir Orly Lopez at si Ma'am Joy Timidan. Okay, at sa Philippine Red Cross, ang ating chairman si Richard J. Gordon, kasama yan ng ating iba pang Board of Governors at ng ating Secretary General Dr. Gwen Pang. Kasama ng mahigit 100 chapter administrator natin, mahigit isang chapters nationwide, kasama ng kanilang mga board of directors, Red Cross 143 at Red Cross Youth. Okay, hindi na natin patatagalin pa. Mga kasama natin via Zoom, Governor Corazon Alma Dele. Magandang hapon po, ma'am. Yes, magandang hapon. At ang topic natin ngayon ay responde ng Philippine Red Cross sa Habagat, Crising, Dante at Bagyong Emong. And I'm very proud to introduce ang ating panauhin ngayong hapong ito. Una, si Miss Almira Abrazado, Administrator, Philippine Red Cross La Union Chapter. And of course, si Mr. Simon Figueras, Chapter Service Representative for DMS, Philippine Red Cross, Bulacan Chapter. Dire-diretso na tayo. Pero ang unang tanong natin, bago pa dumating ang mga bagyong nagdaang kagaya nila Crising, Dante at Emong, paano at ano kung naging paghahanda ng Philippine Red Cross? Simulan natin sa La Union Chapter ng Philippine Red Cross and then later Bulacan Chapter. Go ahead, Almira. Magandang hapon po, Gov Cora, and of course kay Edison, no? Yes, okay. At sa mga nakikinig ng Radyo Pilipinas, nanonood din sa Facebook. And bago pa dumating ang, di ba, sunod-sunod po yung ating bagyo, no? Si Crising, si Dante, si Emong, although yung masyadong naka-apekto po sa La Union ay si Emong, bago pa yung Crising, meron tayong Habagat. So nung pagpasok ng July po talaga, medyo maulan na po dito sa La Union, ano, at parte ng ating paghahanda, taon-taon naman natin pong itong ginagawa at nakasanayan na po natin. Pagdating ng panahon ng tag-ulan, andyan na po na tinitingnan natin yung ating mga volunteers plus logistics plus information technology. Ano po, ito po ay inahanda na natin, binabalikan natin ang ating listahan ng mga trained volunteers, yung ating mga available na equipments at mga response equipments and response teams. At nandyan din po na nakikipag-ugnayan tayo sa ating mga local government units, particularly sa local disaster risk reduction and management offices and councils, wherein ang Red Cross naman po ay isa sa mga active na members po, ano po, Ma'am Gov Cora, no? And syempre, nakikibalita tayo kung ano pong nangyayari on the ground through our Red Cross 143 volunteers, na sila po yung malaking tulong po at nakakasagap tayo ng mga unang balita ng mga nangyayari on the ground po, Gov Cora. Thank you. At ngayon, ang tatanungin man natin ang Bulacan Chapter. At nandito na si Simon Figueras. Magbalita ka naman ng ano nangyari sa inyo nung dumating ang mga bagyong na-mention. Magandang hapon po, Gov Cora, at sa lahat din po na nanonood sa atin. So dito naman po kay Bulacan Chapter po, same din po ng sinabi ni Ma'am Almira. So nagkakaroon po tayo ng pre-disaster meeting po bago pa dumating ang bagyo. So para maihanda po natin ang mga area po na pwede pong tamaan ng bagyo. And also po, no, naghahanda din po ang chapter, yung mga rescue equipments po natin. Nag-a-advise na rin po kami sa mga volunteers and staff to report if there is an untoward incident. And also nagkakaroon po kami ng text brigade sa ating mga 143 volunteers para po ma-alert po sila at mag-report po sila sa atin kung ano po ba yung mga possible na nangyari sa mga area po nila. And also, we coordinate din po sa ating mga MDRRMO, katulad din po na nasabi ni Ma'am Almira na we are part of the councils po, no, sa napaka-active din po ng Bulacan Chapter and ng mga LGU namin na MDRRMO. And syempre, actively monitoring po sa weather updates po ng Pag-asa. So siguro ngayon gusto nating malaman ano ang kasalukuyang sitwasyon sa mga lugar na apektado
ng mahigit na 1 linggong pagulan matapos ang mga sunod-sunod na sama ng panahon. Siguro may iuulat ninyo dahil ilang bayan ba, barangay at pamilya ang apektado sa La Union at sa Bulacan. So inaantay namin ang balita ninyo sapagkat maraming naghihintay kung ano na nga ang nangyayari sa La Union at Bulacan sa kasalukuyan. Go ahead, Almira. For La Union po, Gov Cora, no? Bali, yung impact po talaga ay dahil po mostly kay Typhoon Emong, kay Bagyong Emong. Although, before that, may 2 linggo na sigurong umuulan. So may mga nabaha pong mga barangay kami, yung mga usual po talaga na nababaha. Ano po. And for the Habagat, Crising, Dante, and Emong, lahat po ng ating LGU dito sa La Union ay affected. So that's 19 municipalities and the city of San Fernando. Kung saan po yung syudad po ng San Fernando, for the longest time, no, ngayon po talaga yung impact ay dito po yung pinakamalala na nangyari. And sa kabuuan po, mayroon pong naitalang 536 barangays out of the 576 barangays po na naapektuhan. That's equivalent po, Gov Cora, sa 825,000 na population po ng sa katunayan, tinitinan ko po yung aming demographics po. Ano po, meron po tayong 204 na evacuation centers na naging active po during the kasagsagan po ng pananalasa ng mga bagyo. And dahil dyan, meron tayong 2,776 families po na nag-evacuate. Mas marami rin po yung affected na hindi man po sila nagpunta ng evacuation center, pero yung mga bahay-bahay po nila o kaya ay nag-evacuate po sila sa mga kapitbahay o kaya sa mga kamag-anak. So ayan po ang picture po nung pananalasa ng Bagyong Emong. And yung impact niya talaga, yung malalakas na hangin po ay nagsimula ng pagtawid po ng midnight ng ng July 24, 25. So yun po talaga yung parang yung from 1 p.m. hanggang alas 5 ng umaga, yun nananalasa po yung malalakas na hangin dito sa parte po namin. Kaya maraming bahay po talaga ang na damage sa pananalasa ng Bagyong Emong po, Gov Cora. Maraming salamat, Almira, sa ulat mo na yan na detalyado. Tingnan naman natin kung ano ang ulat ng Bulacan dahil ilan ba ang naging evacuation center nyo sa Bulacan? At ilang bahay ang mga nasira? Yes po, Gov Cora. Actually, affected din naman po ang buong province of Bulacan. But may mga areas po talaga dito tayo na medyo nag-subside po yung mga ulan, like yung mga nasa high area po natin. But we have 10 cities po na naapektuhan po talaga ng matinding habagat natin. And siyam po doon ang nag-declare ng state of calamity. And nasabayan pa po ng high tide. So yun po talaga yung medyo talaga napakalaking problema po dito sa province of Bulacan. But yung as of nung July 25 po, ito po yung talagang kataasan po na marami po ang nag-evacuate. So we have a total of 37 evacuation centers in 28 barangays. So we have 1,843 families po and 6,370 individuals po. So yun po ang data po na meron po ang Bulacan chapter. Napakagaling ng pagmamonitor ninyo sapagkat actual na mga data na pinakita mo. No? Pero siguro gusto din malaman ng mga nanonood sa atin paano nagresponde at kumilos ang mga 143 volunteers ng Philippine Red Cross bukod yan sa inyo sa Bulacan, and of course balik tayo sa La Union. Go ahead. Sa Bulacan, nag-respond ba at kumilos ang 140 volunteers ninyo?
Yes, Gov. Actually, napaka-active din po ng mga 143 volunteers po natin dahil isa po sila sa tumatao sa mga evacuation centers natin. And also na ire-report po nila sa atin dahil may mga naka-duty rin po kaming mga medical corps po doon sa mga area. Nare-report din po sa amin at nangunguna rin po sila sa mga health teaching pagdating po sa mga possible na waterborne illnesses po. So may mga volunteers din po tayong mga doctors, rescuers, nurses, and yung mga nursing student po. Maski walang pasok po ang mga nursing students natin, Gov Cora, sila po ay natulong po sa mga evacuation area po natin. Sa La Union naman, ano-ano ang mga naipaabot na tulong ng Philippine Red Cross sa mga apektado ninyong mga kababayan? Siyempre, alam natin kung sino naapektuhan, pero mahalaga ng sino naman ang mga natulungan at ano ang naitulong. Go ahead, Almira. Gov-Cora, nung una po ay mga chapter-based volunteers natin at mga barangay-based na Red Cross 143 volunteers yung nagmo-monitor sa mga nangyayari sa kanilang mga lugar. And meron tayong emergency medical service team na naka-duty nung kasagsagan nung bagyo, and may mga calls for response during at the height nung typhoon natin. And after nung nakita na natin yung impact talaga niya mula nung umaga ng July 25, dahil hindi na po nakayanan ng local chapter gaya din po ng mga local government units natin, talagang sobra po yung impact sa amin. Mga power lines, mga malalaking puno, na down po talaga dito. Even ang kuryente namin, internet services, tubig po ay apektado. So because of that impact po, Gov-Cora, humingi po tayo ng saklolo sa ating national headquarters, sa ating chairman Richard Gordon at kay SecGen Gwen Pang, na immediately naman po ay nagpadala sila ng humanitarian caravan para po tulungan po yung ating local chapter. Yung humanitarian caravan po ay meron po dyan na kasama na isang food truck para sa hot meals, para po matulungan yung ating volunteers, Kasi nag-hot meals po kami, Gov-Cora, pero yung mga karamihan din ng volunteers natin sa totoo lang po ay apektado din. Yes. So uunahin muna nila yung kanilang family, yung kanilang bahay, ayusin. And then nung natapos na nila yung pagsasaayos ng kanilang family, yan, nag-report sila agad naman para ituloy po yung ginagawa natin. Pero malaking tulong po yung humanitarian caravan na pinadala po ng ating national headquarters. So nandyan po yung food truck, si Amelia po. So libo-libo po yung napakain natin sa madami pong evacuation centers, hindi lang sa San Fernando City, pero kasama na din po yung ibang munisipyo natin gaya ng San Juan, Bacnotan, Bawang, yung mga yun po, Gov-Cora, na mga bayan. Then nandyan din po yung ating nung una water tanker lang po yung pinadala pero dahil nga po apektado yung ating water system dito, especially po dito sa City of San Fernando at sa mga kalapit na bayan, ay nag-request tayo na magkaroon din po ng water treatment unit dito. So sa kabuuan, yung sa ating wash team po, meron tayong isang water treatment unit kasama yung mga water wash technician natin at 2 tanker po yung tumulong po sa atin dahil kailangang mag-distribute hindi lamang ng household water pero pati yung potable or drinking water, Gov-Cora. So naisaayos natin yon na makapag-produce tayo ng safe drinking water at hanggang noong Friday po ay nagdi-distribute tayo sa mga evacuation center at sa mga apektadong barangay. So natapos lamang po yung ating pagdi-distribute nitong Biyernes lang po. So parang almost 2-3 weeks po yung ating ginawang pagtulong po dito sa San Fernando. So aside from that, meron din tayong mga welfare services po. Gaya po nung pag-put up ng welfare desk sa mga evacuation center.
kasabay po nung ating mga psychological support activities, yung child-friendly spaces po para sa mga bata, kung saan ginugroup natin yung mga bata at naggagawa tayo ng mga makabuluhang activities. May mga drawing sessions para maibsan po yung mga naging trauma ng mga bata, no? And tinuturuan din natin sila ng yung hygiene promotion at saka proper hand washing. And meron din tayong mga volunteer doctors and nurses po. Nagkaroon tayo ng mga health caravan sa mga evacuation centers. Nagbigay po tayo ng health teachings. And dahil wala pong kuryente, GovCora, inoffer din po natin yung free charging stations at saka free calls dito sa ating opisina at sa mga malalaking evacuation center. At nitong nakaraang linggo po ay nagkaroon din tayo ng distribution po ng food packs, food items at hygiene kits at mga jerrycans na kailangan po ng mga naapektuhan po na families po natin, Gov. Maraming salamat. Pero katulad ng ikinwento mo, I'm sure sa Bulacan, ganun din. Pero pareho sa inyo, ano ang mga natutunan ninyo nang dumaang bagyong ito? Bago ba ito sa inyong karanasan? Start tayo sa Bulacan. Actually, GovCora, dito kay Bulacan Chapter, hindi na po siya bago. Talagang ang medyo kalaban lang po talaga namin dito is yung matagalan na backflooding po galing po sa habagat, and also po yung due to high tide. Dahil ilan po sa mga municipalities dito, maski wala naman pong ulan, meron pa rin po kaming flooding na talaga yung flood po talaga ay pwedeng lumagpas po hanggang tao and also hanggang dibdib po yung mga level po ng baha doon. Kaya po ayun po ang pinaghahandaan namin, syempre dahil may mga stagnant water po, lalong-lalo na po yung mga leptospirosis po. Possible baka magkaroon po kami ng mga cases dito. Kaya po ang health service namin sa Bulacan Chapter ay talagang lagi po na nagpupunta sa mga flooded areas po para po mag-lecture tayo ng mga health dissemination like leptos and dengue po. Yun po ang pinaka lagi naming inaampatan, kumbaga po. And also po yun din po, isa rin po doon sa mga nagpapasalamat din kami dahil nakatulong din po ang National Headquarters sa amin to support po din sa amin, dahil pagdating po kasi ng relief operation po sa amin, hindi po talaga makapunta yung mga tao dahil talagang very matataas po yung baha sa kanila. Kaya po kung mapapansin po natin, kami po ay nag-relief po ng house to house na nakatulong naman po, nagpadala po ng mga boat po ang National Headquarters, and also meron din po kaming mga tanker na preposition po doon sa area para bigyan po yung mga tao po ng ating potable drinking water. And also meron din po kaming mga food items po, no? Salamat po sa ating donor from American Red Cross and sa ating Philip Morris po. Nagbigay po sila ng food item po kay Bulacan Chapter po. Maraming salamat sa iyong pag-uulat, kasi parang naramdaman natin kung how busy you have been. At siyempre, ang tanong pa rin natin ay ano naging challenges ninyo sa inyong hinarap, na paano ninyo ito na solusyonan, kasi nakita nyo may kayo ng tulong sa National Headquarters and of course yung mobilization ninyo ng mga tao. At mamaya ay siguro pag nag-break tayo ay pag-uusapan natin paano naman nyo na nakapaghanda kung sakaling may bagyo pang muli o posibleng disaster na paparating. Edison, pwede na tayong mag-break? Apo, daan muna tayo sa mga commercial break at sa susunod, si Ma'am Almira naman, tanungin natin sa mga lessons learned niya at challenges na hinarap niya dito sa bagyo. Magbabalik po tayo sa ilang mga paalala. Celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Radyo Publiko, Serbisyo, Bayang News Nationwide. Balitang pambansa. Sa ulo ng ating pinakamalawak na pagbabalita. Ang radyo ng Pilipinas. Radyo Pilipinas. Balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang radyo ng publiko. Radyo Publiko. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band. Magkaisa, magtulungan para sa pag-unlad ng ating bansa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko and The Capital. Ang boses ng Pangulo. Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration. Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko sa 104.3 The Capital. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or mano po ninong, mano po ninang. It's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Okay, nagbabalik po tayo sa ikalawang bahagdan ng ating programa. Gob Cora, si Ma'am Thank you. Oh. Kasi ngayon, interesado tayong malaman ang background ni Elmira at ni Simon sa ating Red Cross. Alam mo, nakabisita na ako sa La Union. At of course, I know Elmira already. Sa Bulacan. Abrasado. Pero siguro gusto kong malaman ng mga nanonood sa atin, kailan pa siya nagsimula na maging administrator ng La Union chapter. At ano yung sa tagal na nilagi niya sa Red Cross, ano yung kanyang mga naging challenges at sa kalukuyan ay ano pa yung kanyang hinaharap na gusto niyang magawa bilang administrator ng La Union chapter. Go ahead, Elmira. Naku, naagulat ako sa tanong ni Gob Cora, ano po. Pero siguro, i-share ko. Magic ng tanong yan. Ano yan eh? Ano ba to? Tawag dito. Akala ko tungkol sa interview. Pero anyway po, siguro may share ko lang po na in my 28 years as staff po ng Philippine Red Cross, no. Siguro out of that nasa 23 na ako yung head po ng La Union chapter. Yung nagdaan po na Typhoon Emong, kakaiba po eh. Kakaiba po siya sa mga, sanay na po tayo sa mga pagbaha, sa mga habagat, ganyan. Taon-taon po meron po dito sa La Union. So yan siguro yung isang, sabihin ko, expert na siguro ako pagdating sa mga baha.
Pero itong Emong po kasi kakaiba kasi galing po siya dito sa West Philippine Sea no po. Wala pong ano dyan, wala pong Sierra Madre, Cordillera Mountains na pipigil sa kanya. So ngayon po, yung mga karamihan po ng nakausap namin na matatanda, sinasabi na kakaiba tong bagyong Emong kasi it's in their lifetime talagang yung pananalasa niya hindi pa nangyari dito sa particularly here in San Fernando kasi first time po na dito sa sentro talaga ang apektado kaya nagulat po lahat. Ayaw ko pong sabihin hindi kami prepared because we are always prepared. Every year nangyayari ito. But even our local government units are also affected. Pati yung down po lahat ng systems. Down ang internet, down ang kuryente. So siguro lessons learned para sa akin, Gov. Cora, is naranasan ko to. So every year, after this one, kailangang yung kuryente kasi dati bumabalik agad eh. This is the only time na 2 weeks po wala pong kuryente yung aming opisina. Imaginein mo po yan na walang internet. Meron namang pong signal pero syempre yung inaasahan mo sana na unlimited at malakas na signal, wala po. Wala ring tubig. So even kami, yung kumbaga problema namin saan kukunin yung tubig para sa operations namin sa opisina. Syempre kailangan namin yan para sa food truck po, no, sa hot meals. So yung mga bagay po na yun ay tingin ko kailangan pong i-review po namin, i-evaluate namin yung aming kakayanan na tumugon sa mga pangangailangan pag may mga ganitong mangyayari po ulit. Kasi kakaiba po si Bagyong Emong sa mga naranasan namin. So very challenging. Imaginein mo yun, 2 weeks po walang kuryente, walang internet. Yung internet namin almost 3 weeks bago po na-establish. Buti na lang maganda po yung pakikipagtulungan din namin sa mga local partners namin. Ang Globe po nagbigay po ng aming additional na router po para makakita kami. Yung ating local government din, tulong-tulong po kami na mag-source out ng tubig, ng mga kung saan kukuha, ng mga gagamitin para sa water treatment. Nakita mo talaga po, may mga private individuals nagpahiram ng truck, may mga yung board of directors natin, sige gamitin mo yung restaurant ko, doon kayo muna magluto para mabilis. Yung mga staff po nila, kasama po namin na nag-volunteer din para po maisakatuparan namin or maisagawa po namin yung mga iba't iba po nating mga activities. And lalong-lalo na sa mga volunteers na mula nung bago pa man yung bagyo ay nandyan na po kasama namin ang mga volunteers natin. Yan po talaga hindi natin mapapantayan po yung serbisyo na binibigay nila. Kaya marami pa po, Gov. Cora, ang pwedeng ma-improve sa aming chapter. And I hope na magampanan pa namin yon para mapagbuti pa yung ating mga serbisyo na binibigay po sa ating mga kababayan. Kahanga-hanga talaga ang nangyari at yung inyong ginawa para ma-accomplish yung mga pangangailangan ng mga taong kailangan tulungan. And always, feeling ko is that we learn more because of the challenges and we are able to know better. Kaya tamang-tama sa Bulacan, siguro dahil si Simon Figueras, Chapter Service Representative for DMS, for Disaster Management Service. So, ibig sabihin, yan ang expertise na talagang kinailangan during sa kabagyuhan na ito. So, ano yung naging pananaw mo, Simon, nung mangyari ang disaster na yan sa inyo sa Bulacan? Dahil ang Bulacan ay masasabi kong rich, may kayamanan na probinsya, kaya lang maraming tubig. Dahil maraming parang mga isla-isla, narating ko na rin yung Bulacan. Pero sa iyong pananaw, ano yung natutunan mo at naging challenge din sa iyo at hinarap ninyo para natugunan nyo yung mga pangangailangan sa Bulacan? Go ahead, Simon. Yes po, Gov. Cora. Actually, isa po sa challenge po talaga na na-encounter ko rin po is yung talagang ngayon ng mga bagyo.
like yung sinabi po ni Ma'am Almira, kasi before po, ako po ay matagal sa Red Cross, 16 years pong volunteer kay Red Cross, bali 2 years pa lang pong staff. So, yung ngayon na nakita ko kasi po sa area namin, dahil nga po marami na pong lugar dito na pinapataasan kasi nga po talagang laging binabaha. Kaya lang ang naging problema po, Gov, is talagang marami na pong area na nagkaroon ng stagnant yung mga water nila. So, yung mga tao, syempre, medyo sanay na doon, hindi na nga po nag-evacuate. Kaya lang, syempre, vulnerable pa rin po sila. Mas need pa rin po talaga nila yung mga tulong. Lalong-lalo na po, yung mga area po na napupuntahan namin, dati nakakaya namin na i-track lang po yung mga relief. Ngayon, hindi na po namin kaya. Kaya nga pong ginagawa po namin, nag-house to house na po kami. Ngayon, ang challenges naman po namin sa house to house namin, yung area lang po, yung pathway lang po ng barangay nila ang kaya namin ma-penetrate. Kaya pong ginawa naming solusyon din po nagkaroon po na nag-rent po kami at nanghiram po kami ng mga ilang maliliit na bangka para po ma-penetrate yung mga loob ng bahay. So, para mapuntahan po talaga namin yung mga most vulnerable. Yun po yung sa area naman po ng Kalumpit. While naman po sa area naman po ng Hagonoy, yun actually, maski wala pong ulan, mataas po ang baha dahil po due to high tide naman po. So, hindi rin po minsan kinakaya ng truck. Kung babiyahe po ang truck, kailangan gabi po siya yumahe para po hindi maabutan ng high tide. Kami po, dumarating po kami maaga, talagang sasalubungin po namin yung high tide. So, kaya ang ginagawa po namin, sumasakay po kami na yung napakatataas po na tricycle na parang hanggang second floor po aabutin po yung tricycle. So yun po yung mga sinasakyan namin, makapunta man po dun sa mga area po na talagang dulo at hindi naaabot pa po ng tulong, no, maski ng government po. Tayo po ang nauuna rin po. Yun po, Gov Cora. Tama lang dahil we are always first, always ready, always there. Pinakita ninyo na may kaalaman tayo tungkol dyan. Siguro sa nakita ko, yung pagresponde ng Philippine Red Cross sa Habagat, Crising, Dante at Bagyong Emong ay nagpakilala na kailangan pang paigtingin ang kakayahan ng Red Cross kasi hindi naman natin ma-anticipate exactly pare-pareho ng nagawa na Katulad sabi nga ni Almira ay kailangan mag-mobilize ng iba't ibang mga kasama natin sa kanyang probinsya para ang tulong ay makaharating sa mga apektado. At imbis na nagpupunta na kayo sa bahay-bahay, nakita ko ang sasakyan na maliliit na sasakyan pero makararating sa mga malalayong lugar. Siguro sa pagresponde ng Philippine Red Cross, ang natutunan natin ay continuous learning. Alam yan kung ano pa yung hindi siya nagkamali pero kakulangan pa na kailangan pang paigtingin ang kaalaman at yung parang i-review ba, parang pag-aralan ano ang naging lessons learned natin sa bagyong iba-iba na ito. At sabi nyo nga, ang pinaka-naapekto sa inyo, naka-apekto ay yung Emong. Kaya kailangang balik-balikan kung ano ang nangyari sa Emong na hindi na dapat maulit. At dahil alam na ninyo how to cope. So, sa pagpapatuloy natin, siguro ang pag-uusapan natin ngayon dahil sa lessons learned, ano pa yung gagawin kasi yung paano naman tayo maghahanda pa kung sakaling may bagyo muli or posibleng disaster na paparating. Ano pa yung sa palagay mo yung paiigtingin na kakayahan ng La Union at ganoon din ang Bulacan para masasabi ng unang-una ang nakakatuwa ay hindi masyadong maraming namatay na salanta, kumbaga binaha pero hindi namatay at maraming na-save at hindi overall I think in the entire country hindi naman talaga maraming namatay. So Almira, lessons learned, ano yung sa palagay mong
pwedeng maituro pa sa mga tao para matiyak natin na ang Red Cross is always first, always ready, always there, Almira. Yung magiging Go ahead. paghahanda kung sakali may susunod na bagyo. Oo. Yes po, Gov Cora, no. So, yung sa akin po, no, yung lesson learned ko po, no. Number 1, paigtingin pa po yung ating Red Cross 143 sa mga barangay at even yung mga chapter-based volunteers natin. May mga na-recruit na po tayong members. Siguro time na po na bigyan din po sila ng mga specialized training para kahit na, for instance, malayo po yung lugar na naapektuhan, may mga trained na tayo doon na volunteers na sila yung unang magbibigay po ng tulong. Hindi na po aantayin yung mga chapter-based o galing po dito sa kung saan nandun po yung chapter. Pangalawa po, even for the staff po ng ating chapter, magkaroon din sila ng mga specialization trainings. So medyo may mga bago po kasi tayong personnel at kailangan din mag-hire din ng mga additional na personnel po, especially sa mga major na services gaya ng disaster management service. So ayan po yung isang kailangang tutukan ko po for La Union. Pangalawa, nakita ko po yung need na meron din akong equipment para sa clearing kasi isa sa mga naging epekto is yung ang dami pong nagtumbahan na mga puno. So yung access po sa opisina namin na cut off actually, may malaking puno po na humambalos sa daanan po. So yun po yung isa, magkaroon kami ng additional na equipment, kasama na yun yung sa pang-clearing po kasi wala kami noon, Gov Cora. And then yung hot meals kasi may team tayo at nakahanda yung team natin. Pero maganda rin siguro na magkaroon tayo, mangarap tayo na magkaroon din ng mga like equipment like food truck, tanker. Kasi parang napapansin ko, yung pangangailangan sa malinis na tubig ay isa sa mga importanteng pagtuunan natin ng pansin, lalo na kung may disaster, Gov Cora. So, yun yung mga nakikita ko na pangarap na dapat ay isa katuparan natin. So, yun po siguro, and yung continuous po na pakikipagtalastasan at pakikipag-ugnayan sa mga partners po natin, locally as well as sa national, sa government at saka sa private sector ay palakasin pa natin, paigtingin para pag ganito po na may mga sakuna, may mga disaster, yung pakikipagtulungan ay mapalawig pa po natin, Gov. So yun po yung aking mga nasa listahan po ng mga gagawin natin pa. Tama-tama si Simon naman, dahil specific siya na chapter service representative sa DMS, sa Disaster Management Service. Talagang kailangan iba't ibang klaseng disaster ay alamin kung paano haharapin. And lessons learned, after mangyari yung disaster, pag-usapan, parang ano natutunan natin, ano pang pwede nating magawa na hindi natin nagawa. So, nakikita ko na forever pag-aaral na you don't stop really just because you experience it, natapos na, talagang hindi natatapos ang learnings. Kailangan bakit nagkaganon? Ano ang kailangan pa nating gawin? So, siguro, Simon, sabihin mo yung natutunan mo din sa karanasan ninyo na magiging you will be a better DMS sa Bulacan dahil may natutunan ka because of that experience. Go ahead, Simon. Actually, Gov Cora, isa po talaga sa agree po ako sa sinabi ni Ma'am Almira na ang lagi rin pong kakulangan ng mga chapters po is the training. Yes. So kailangan po talaga maging equipped po talaga tayo when it comes sa mga different disasters na pwede pong makamit natin or mangyari sa ating na area of responsibility. And also, yun nga sabi rin po ni Ma'am Almira, hindi naman po masamang mangarap dahil isa po sa talagang pangangailangan din natin paano kung may mga
train nga tayo pero kulang naman po tayo sa mga equipings. Kasi syempre hindi naman din po tayo makakaasa agad sa mga LGU natin dahil talagang sila rin po ay nagagamit. So mas maganda talaga si Philippine Red Cross or mga chapters natin meron tayong mga equipments like kung meron tayong mga 6x na truck po, no? Pwede rin naman po nating mahiram sa national headquarters. Kaya lang po, paano po pag nagkasabay-sabay po ang ating senaryo na lahat po ay na-disaster. So as much as possible, dapat kaya pong tumindig ng chapter natin when it comes sa mga different disasters natin. And also, dito po kay Bulacan chapter, medyo mataas naman po yung kumpiyansa namin na talagang may mga active na mga volunteers po tayo like board of director din po na nakakapagpahiram din po naman sa amin. Pero syempre, sabi nga po ni Ma'am Almira, sana taasan yung pangarap, magkaroon din po ang mga chapter po ng mga equipments po na kakailanganin natin when it comes may mga different disaster po tayo. Yung po, Gov. Cara. Sana all, lahat ng mga pangangailangan ay matugunan kasi palagi ko din sinasabi, dream big dreams, for the dreams of today will be realities of tomorrow. Naniniwala ako na dahil sa pag-respond ninyo sa mga iba't ibang klaseng disasters na hinarap ninyo, you learn better and you will do better. So, sa pagmagitan ng programa natin ito, ay ni-review natin ano bang kalinga na hinatid ng Red Cross sa inyong lugar, sa probinsyang napakalaki, Bulacan, napakalaki, La Union, at ako mismo ay naniniwala na ang challenge sa inyo ngayon ay to do better. Kasi yung ating mantra na always first, always ready, always there, nasinok na tuloy ako sa pagsasalita ko, ay to remind us na pagbutihin pa natin, paitikin natin, and of course, sa magitan ng programa natin ito, alamin pa kung ano pa yung dapat nating gawin. So, maiksi ng panahon, magpa-final words na final ako. Words up dahil Edison? Opo, unahin po na natin yung mga bisita natin, Gov. Cora, si Sir Simon muna. Ano po inyong final message? At kung meron kayong mga activities pa sa chapter, nasa inyo po ang pagkakataon. Thank you, Sir Edison. So, siguro ano na lang po, no, dahil nga po pinasok na po tayo ng disaster month, talagang kinakailangan po namin na sana may mga donations po na willing po, no, sa aming chapter. Dito lang po yan sa Malolos. Willing po kami makatanggap po ng mga any donation, food item, non-food item po, hygiene kit, para po if ever meron tayong mga naka-preposition po para po sa mga rest assured po na mabibigyan po natin yung mga most vulnerable po nating kababayan dito sa Bulacan. Okay, thank you very much, Sir Simon. At regards po sa inyong chapter administrator na si Sir Rick Villacorte. Yes po. Okay. At si Ma'am Almira naman po sa La Union. Ma'am, ano niyo pong final message at kung meron po kayong mga ongoing activities at kung meron kayong paparating na activities at nice pasalamatan, nasa inyo po ang opportunity. Ma'am? Unang-una, magpapasalamat ako sa mga volunteers at saka sa mga donors din po na nakapagbigay na po ng support sa aming operations. May mga financial and in-kind donations po tayong na-receive, pero patuloy pa rin po kaming tumatanggap ng inyong mga donasyon kasi marami pa rin po yung nangangailangan gawa ng libo-libo po yung nawalan ng tahanan dito sa La Union. So yun siguro, patapos po yung aming initial na assistance na binibigay po, no, yung ating food tsaka non-food na tulong. Pero nakikita natin na dahil nga po sa maraming kabahayan ang nawala, medyo mas longer po yung pagre-recover ng ating mga kaprobinsya dito sa La Union. So kung ano po yung mga nakikinig po na nais pong magpaabot ng tulong, maaari nyo pong ibigay yan sa chapter o kaya sa national headquarters para po ma-allocate po dun sa mga
iba pa pong tulong na kailangan pong ipamahagi natin gaya ng mga shelter toolkits o kaya livelihood support later on if may mga programming po tayo gaya ng ganong programa. So yun lamang po siguro, and patuloy naman po yung ating pakikipag-ugnayan sa mga barangay at sa mga LGU para makita pa yung mga other needs na kailangan pa pong tugunan natin. And of course, tuloy-tuloy na rin po yung ating mga regular activities, yung ating mga pa-training ng first aid, yung ating mga blood donation activities. So nananawagan din po ako, medyo konti po yung ating dugo ngayon sa La Union po. So sa mga nakikinig po na taga La Union, maaari kayong bumisita sa aming opisina. Open po kami araw-araw po yan mula Lunes hanggang Sunday. Ngayon po nandito ako sa opisina. Meron po tayong staff na mag-a-assist po sa inyong blood donation. So salamat Gov Cora and Ed, and kumusta rin po sa ating mga volunteers na galing ng headquarters na nag-assist sa amin. Yan po. Ayun, maraming salamat. Ang ating bagong programa, Safeguard, para ma-ensure natin patuloy ang pagtulong, pag-raise natin ng pondo sa mga pangangailangan natin. Okay. Gov Cora. Ang final words ko, this season, let us reflect on the beauty and majesty of our earth. May we open our hearts to the call for a universal communion with all of creation and embrace our guardianship of nature. I pray that each of us, in our own small ways, answers the call to care for our only home and to preserve the unique gift, a manifestation of God's unending universal love for generations to come. May love, kindness, and peace be upon us all. Maraming salamat for your participation in this program, Kalinga, hatid ng Red Cross, at umaasa ako na in the near or distant future, makakaniig ulit tayo sa ating programang Kalinga, hatid ng Red Cross. Maraming salamat. Okay. Maraming salamat po ang ating laging kasama po, si Governor Corazon Almadela, at sa mga nakasama natin ngayong hapong ito mula po sa Bulacan Chapter, si Sir Simon at si Ma'am Almira Abrasado. At yan na po ang ating programang Kalinga, hatid ng Red Cross Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ngayong pong 17 ng buwan ng Agosto, taong 2025. At ito po si Edison Enriquez. Susunod na po ang pagbabalita ni Sir Albert Sebastian, at kasunod dyan ang programa ni Vance Fernandez, 3 minuto bago mag 4:00 ng hapon.